Titig na titig si Dana sa passbook niya. Halos wala ng laman. Unti-unti na palang naubos nang hindi niya namalayan. Tapos ay umuko siya at humawak sa tiyan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nasadlak sa ganoong sitwasyon. Pero hindi siya papayag na basta ganun-ganun na lang ipaghihiganti niya ang kaapihang sinapit sa kamay ng isang manluloko. Samantala, napatingin si Eva sa insektong dumaan sa harapan niya. Lumipad patungo sa kasamahan niyang lalaki na si Patrick. Dumapo sa pisngi nito. Kinutuban siya ng masama. Tila may kakaiba sa insektong iyon na hindi naman napapansin ng lalaki. Kinamot lang at pinagpatuloy ang masayang pakikipagkwentuhan sa cellphone habang nasa oras ng trabaho. Uwian, sumakay ng elevator si Eva at nagkataon na wala siyang nakasabay. Late na kasi siya nakalabas ng opisina. Biglang sumulpot sa tabi niya ang tagabantay niyang demonyo. Anang dalaga na tinawag na Adan ang demonyo. Pwede raw ba sa susunod ay wag itong basta-basta susulpot? Inis namang napakamot ng ulo ang demonyo at sinabing Mon na lang ang itawag sa kanya. Hindi niya kusunada ang Adan, hindi raw bagay sa personality niya. Nangingiti namang inulit-ulit pa ni Eva ang pagtawag dito ng Adan hanggang sa pagbukas ng elevator at pagakbang palabas dito. Papalag sana ang demonyo pero may mga tao na naghihintay at pasakay ng elevator kaya naglaho na lang siya bago pa merong may third eye na makakita sa kanya. Sa harap ng building ay hinintuan ni Clark si Eva at sinabing ihahatid na niya ito. Hindi naman nagdalawang isip ang dalaga na sumakay. Nagulat pa siya nang makita ang nauna pa sa kanya ang demonyo na sumakay doon. Nakapwesto na agad sa likuran. Kunot noo at nagtatanong ang mga mata na tinignan niya ito. Nagets naman yun ng demonyo. Anito, inunahan na niya dahil alam naman niyang aayain si Eva ng mokong daw na si Clark na sumabay na sa kotse. Habang binabagtas nila ang daan pa uwi, ay nadaanan nila ang kasamahan nila sa opisina na si Patrick. Nakatayo sa waiting shed, may kausap na naman sa cellphone. Habang panay ang paspas sa insektong umaali-aligid sa kanya. Tinitikan ni Eva ang insekto. May kakatuwa talaga rito. Kinabukasan ay napansin ni Eva na wala si Patrick sa table niya. Sabi ng kasamahan nila ay absent daw. Nagduda si Eva sa pag-absent ng lalaki. Kinukutuban siyang may kinalaman ang insekto. Nagulat na lang siya nang kalabitin siya ng boss at kaibigan si Clark. Kanina pa pala siya nito kinakausap. Pero nakatulala lang siya. Aniya, yung kasing insekto na kahapon pa sumusunod kay Patrick, parang iba ang pakiramdam niya. Ani Clark, para raw mapanatag ang dalaga, bakit hindi nila dalawin sa ospital? Nakatanggap daw kasi siya ng tawag mula sa mama ni Patrick na nasa ospital ang binata dahil sa sobrang dami na pantal sa katawan at mga butlig na parang kagat nga raw ng mga insekto. Pumayag si Eva at Aniya daanan nila si Apo Onad. Ang santigwa na kaibigan din nila. Nang makatalikod na si Clark ay siyang lapit naman ng tagabantay na demonyo at sinabing magkaaksaya lang sila ng panahon. Kahit malaman nila ang kalagayan ng binatang adik sa pakikipag-usap sa cellphone ay wala rin naman silang magagawa. Mabagsik ang mambabarang na kumana rito. Napasecond look sa Eva sa sinabi ng demonyo. Mambabarang? Tila nadulas lang ang dila na natutop ng demonyo ang bibig niya sa nasabi. Kalimutan na lang daw ni Eva ang sinabi niya. Kinulit naman siya ng dalaga kung anong nalalaman niya sa sitwasyon ni Patrick ngayon. Pero hindi talaga niya sinabi. Hindi raw lahat ng tao ay pwedeng pakialaman ni Eva. Maghunos dili naman daw ito sa pagiging pakialamera. Inis na tinalikuran siya ng dalaga. Sa ospital ay binisita ng magkakaibigang Clark, Apo Onad at Eva si Patrick. Nang makita ni Eva ang katawan ng binata ay tatad na nga ito ng butlig at pantal. Si Apo Onad na mismo ang nagsabi na hindi doktor ang kailangan ng binata, kundi siya. Kung gusto raw nitong gumaling ay puntahan siya nito sa bahay. Maya-maya rin ay nagpaalam na sila rito. Sinadya ni Eva na hawakan ang kamay ni Patrick para may malaman. Hindi naman siya binigo ng kanyang premonisyon. Nakita niya na pinagkukumpulan ito ng mga insekto habang isang buntis ang masamang nakatitig dito. Nagtaka naman si Patrick kung bakit ganun na lang ang reaksyon ni Eva sa paghawak sa kamay niya na itanong ng dalaga kung may kakilala ba siyang buntis. Natigilan ang binata at sinabing, wala. Alam ni Eva na nagsisinungaling ito.
Pero hindi na muna niya pinilit na magsabi ng totoo. Sa isang sulok ng silid na ospital, napapailing ang demonyong tagabantay ni Eva. Anito sa sarili. Ang mga lalaki nga naman, ang hilig mag-deny. Dahil hindi na makayanan ang pinagdaraanan, ay napilitan si Patrick na kumonsulta na nga kay Apo Onad. Lumabas mula sa mga patak ng kandila sa langis ang imahe ng isang buntis. Hindi lang yon, meron ding imahe ng isang insekto. Malinaw na binabarang ang binata, kaya bago pa raw magputukan ang mga butlik sa katawan nito at labasan ng mga insekto, ay kailangan na siyang magamot. Pero may option daw ang binata. Maaari nitong subukan na humingi ng tawad sa babaeng nagawa niya ng kasalanan o nabuntis niya. Ayaw pa rin umamin ni Patrick. Nang bigla na lang silang gulantangin ng pag-atake ng mga insekto mula sa kung saan at mula rin sa katawan mismo ng binata. Agad nagsagawa ng pag-orasyon ang Santigwar. Ginamit niya ang kaalaman niya sa pagtataboy ng mga alaga ng mambabarang. Inunahan naman ng demonyo si Clark sa pagprotekta kay Eva. Itinaboy niya ang mga insekto palayo sa dalaga. Nagulat pa si Clark nang tila may isip na maglayuan kay Eva ang mga insekto at siya naman ang hinabol. Sa gitna ng pagkakagulo nila dahil sa mga insekto, ay nakita ni Eva ang buntis sa di kalayuan. Matalim ang tingin kay Patrick, tulad ng makita niya ito sa kanyang premonisyon. Patakbo niya itong nilapitan. Sinundan siya ni Clark na ikinabuntong hininga ng demonyo. Tatakbo sana palayo ang buntis, pero nahawakan siya ni Eva sa braso. Tinanong ng dalaga kung anong atraso ni Patrick. Anang buntis, pinaibig siya ng gagong yun. Pinirahan, inubos ang savings niya at binuntis. Tapos ay bigla na lang siya iniwan at kung kani-kaninong babae nakikipagkalantarian. Nararapat lang daw sa binata ang unti-unting ubusin ng mga alaga niyang insekto. Ana Eva, pwede niyang bigyan ng leksyon. Pero sana ay huwag namang humantong sa kamatayan ang binata. Bigyan niya ito ng pagkakataon na magbago o magsisiman lang sa mga nagawa niyang pagkakamali. Binawi ng buntis ang braso niya at tinalikuran na ang dalaga. Ang mga insekto ay nagsunura na sa amo nilang buntis. Iba rin talaga magalit ang mga babae, ano? Singit ng demonyo sa likuran ni Eva. Anang dalaga. Tama siya, kaya huwag siya nitong gagalitin. Napaatras ang demonyo sa bawi sa kanya. Nakaligtas nga si Patrick sa tiyak na kamatayan, pero hindi na siya makapagtrabaho. Nahihiya siyang humarap kahit na kanino dahil hindi natanggal sa katawan ang mga butlik na nilabasan ng mga insekto. Pati ang sandata niya sa ibabang bahagi ng katawan ay puno pa rin ng butlik, kaya mukhang hindi na niya ito magagamit. Napaiyak na lang tuloy siya. Inaya ni Clark sa Eva na mag-dinner sila sa gabing yon, pero anang dalaga, nauna nang mag-imbita si Apo Onad. Mas mabuti siguro kung sama-sama na lang silang tatlo sabay turo kay Apo Onad na nandoon na rin pala at naghihintay. Lingid kay Eva ay nagkakaselosan na ang magkaibigan, pero may isa pang nagsiselos. Napansin ng dalaga ang kawalan nito ng imik habang nakabusangot ang muka. Anang dalaga, hindi naman siya nito kailangang bantayan ng 24 hours, pero nagpapasalamat siya sa pagprotekta nito sa kanya at muli ay tinawag niya itong Adan. Mon. Pagkukorek nito. Para mawala na lang ang inis nito at bilang pasasalamat sa pagprotekta sa kanya ay hinagka ni Eva sa pisngi ang demonyo at saka lumakad na kasama sina Clark at Apo Onad. Naiwan naman nakatulala pa rin ang demonyo sa parking lot. Hawak ang pisngi niyang nasayaran ng labi ng dalaga. Kung gaano katagal siyang matutulala ron, huwag na nating hintayin. Baka hanggang bukas pa yan. Tulog na po tayo.